Tuwing naririnig ang malakas at mabigat na tunog ng isang malakas na motorsiklo na dumarating sa kalsada, maraming motorista at mga tagamasid ang biglang nakatingala. Kahit sa malayo pa, ramdam mo ang pagyanig ng hangin at ang paanghang ng makina na gumagala. Isa lamang ang Harley-Davidson sa mga pangalang may ganitong kapangyarihan na magpukaw ng damdamin at imahinasyon. Para sa ilan, ito ay isang simpleng motor. Para sa iba, ito ay isang simbolo ng kalayaan at para sa mas marami, ito ay isang pangako ng pakikipagsapalaran na walang hangganan. Ang Harley-Davidson ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang alamat na unti-unting nabuo sa mahigit isang siglo ng kasaysayan. Ang kwento ng Harley-Davidson ay nagsimula sa murang simula. Hindi sa maringal na pabrika o sa maluho at modernong infrastruktura, kundi sa isang malit na kwarto sa Milwaukee, Wisconsin noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa dalawang kabataang may malasakit sa makina at pagnanais na makalikha ng isang bagay na kakaiba. Nagtagpo sina William S. Harley at Arthur Davidson. Hindi nila alam noon na ang simpleng eksperimento na iyon ay magbibigay daan sa isang malaking pagbabago sa mundo ng transportasyon. Ang layunin nila noon ay lumikha ng isang makina na kayang maghatid sa isang tao at magbigay ng bagong paraan ng paggalaw na mas mabilis at mas episyente kaysa sa pagbibisikleta. Sa simula, ang kanilang prototype ay isang 167cc na makina na hindi pa ganoon kalakas. Ngunit ito ang unang hakbang sa pagbuo ng isang bagong uri ng sasakyan na kalaunan ay magtatakda ng bagong pamantayan sa industriya. Ang unang seryosong modelo na kanilang ginawa ay tinawag na Harley-Davidson Model 1. Ang Model 1 ay hindi pa isang napakalakas o napakabilis na makina, ngunit ito ay sapat na para mapukaw ang interes ng mga tao. Sa mga unang taon ng produksyon, kakaunti lamang ang nagawang units at kakaunti rin ang mamimili. Gayunpaman, ang determinasyon ni Harley at Davidson ay hindi nawala ng sigla. Ang pagnanais nilang patunayan na ang kanilang imbensyon ay may lugar sa mundo ay nagudyok sa kanila upang ituloy ang pagbuo ng mas malalakas at mas maaasahan na modelo. Sa paglipas ng mga taon, ang kumpanya ay lumago at naabot ang mas mataas na antas ng inobasyon. Ang bawat bagong modelo ay nagpapakita ng mas makabagong disenyo, mas matibay na materyales at mas maaasahang performance. Sa dekada ng 1920 at 1930, bago pa man sumiklam ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Harley-Davidson ay naging isa sa mga nangungunang tagagawa ng motorsiklo sa Estados Unidos. Ang kanilang mga makina ay hindi lamang ginagamit sa mga lansangan kundi pati na rin sa mga serbisyong militar noong panahon ng digmaan. Ang pagiging matibay at maaasahan ng kanilang mga produkto ay naging dahilan upang mas mapalawak ang tiwala ng publiko sa kanilang tatak. Maraming sundalo ang nagdala ng kanilang karanasan sa Harley pabalik sa kanilang mga bayan pagkatapos ng digmaan, na siyang nagambag sa pag-usbong ng kultura na nakapaligid sa tatak. Habang lumalaganap ang pangalan ng Harley-Davidson sa Amerika at kalaunan sa buong mundo, hindi may kakailang papel ng kultura at imahe sa tagumpay ng tatak. Hindi tulad ng ibang mga motor na binibigyang halaga lamang ang bilis at performance, ang Harley nauugnay sa isang lifestyle. Ito ay hindi lamang isang paraan upang makapaglakbay mula sa isang lugar patungo sa iba, kundi isang paglalakbay na puno ng damdamin, karanasan at pagnanais na makaramdam ng lubos na kalayaan. Para sa maraming nagmamaneho ng Harley, ang tunog, ang estilo at ang presensya ng motor ay nagiging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ang malalim at mabigat na tunog ng V-twin engine ay parang musika sa pandinig ng mga riders. Isang musika na nagpapahayag ng lakas, ng pagiging malaya at ng pagiging kakaiba. Ang mga kalsada ng Amerika noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay puno ng mga kabataang naghahanap ng bagong anyo ng ekspresyon at pagkakakilanlan. Ang panahon ng 1950s at 1960s ay tumunog hindi lamang sa musika kundi pati sa pag-usbong ng kultura ng mga riders. Ang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay nagpakita ng mga motoristang nakasuot ng leather jackets habang nakasakay sa malalaking motor sa walang katapusang daan. Ang mga imahe ng mga ito ay nagpausbong ng imahinasyon ng marami at ang Harley-Davidson ay makikita sa gitna ng ganitong simbolismo. Ang mga rider na nagmamahal sa marka ay hindi lamang nagmamaneho. Sila ay nagiging bahagi ng isang komunidad na may sariling kultura at kwento. Sa mga dekadang sumunod, ang Harley-Davidson ay naging simbolo ng rebelyon at pagiging malaya. Ito ay hindi lamang isang bagay na makikita sa lansangan. Ito ay isang bagay na sinasagisag ng mga pangarap ng maraming tao. Maraming mga organisadong grupo, club at samahan ng mga riders ang nabuo hindi lamang sa Amerika kundi pati sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga pagtitipon, mga rally at mga paglalakbay na pinag-iisa ng mga Harley ay nagbigay daan upang mas lalo pang lumago ang kultura na nakapaligid sa tatak.
Sa mga pagtitipong ito, ang mga riders ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, kwento ng paglalakbay at pag-ibig sa motor na nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Kung titingnan ang likod ng tagumpay ng Harley Davidson, hindi may kakailan ang pangalan at simbolo ng tatak ay may malalim na kabuluhan sa puso ng mga taong kumakapit dito. Sa pagdaan ng panahon, ang Harley Davidson ay hindi nakatakas sa mga hamon ng merkado at pagbabago sa teknolohiya. Ang kooperasyon sa modernisasyon ay nagdala ng mga bagong modelo na may mas mahusay na engine, mas komportableng disenyo, at mga tampok na mas akma sa pangangailangan ng kasalukuyang rider. Halimbawa, ilang dekada na ang nakalipas nang ipakilala ng kumpanya ang mas abot kayang modelo tulad ng Nightster at Sportster na may mas bagong disenyo at teknolohiya upang makaakit ng mas batang henerasyon ng mga riders. Ang mga modelong ito ay nagbigay daan upang mapanatili ng Harley ang relevance sa merkado na patuloy na nagbabago. Sa kabila ng masalimuot na kalakaran at kompetisyon mula sa iba pang mga tagagawa ng motorsiklo, ang Harley ay nanatiling isang malakas na pangalan. Ang pagpasok ng Harley Davidson sa Pilipinas ay isa pang mahalagang yugto sa kasaysayan ng tatak. Sa Pilipinas, ang motorsiklo ay bahagi na ng araw-araw na buhay. Hindi tulad ng Amerika, kung saan ang malalaking cruiser ay maaaring simbolo ng weekend adventure. Sa Pilipinas, ang motorsiklo ay pangunahing paraan ng transportasyon para sa marami. Sa kabila nito, may natatanging segment ng mga riders sa Pilipinas na naghahanap ng kakaiba at mataas na kalidad ng karanasan sa pagmumotor. Ang Harley Davidson ay nakapasok sa merkado ng Pilipinas hindi lamang bilang isang motor na may malakas na makina, kundi bilang isang simbolo ng estilo at buhay na mailalim. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pinoy ang Harley ay hindi lamang dahil sa isang mamahaling motor. Ito ay dahil sa presensya nito, sa tunog ng makina at sa kultura na dala nito. Ang tunog ng isang Harley na umuugong sa kalsada ay parang tawag sa puso ng isang rider na naghahanap ng kakaibang karanasan. Ito ay parang isang paanyaya upang makalimot sa mga problema sa buhay at maglakbay kahit sandali sa tulong ng malakas at maasahang makina. May mga pagkakataon ng Harley riders sa Pilipinas ay nagtatag ng mga grupong tulad ng mga club, rally at mga paglalakbay sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Ang mga pagtitipong ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas makilala ng mas malalim ang komunidad ng mga enthusiast at magbahagi ng kaalaman tungkol sa pagme-maintain ng makina, seguridad sa kalsada at karanasan sa paglalakbay. Hindi nawawala ang mga kontrobersiya sa ilalim ng magandang imahe ng Harley Davidson. May mga panahon na ang presyo ng kanilang mga motor ay tinuturing na napakataas kumpara sa mga alternatibong brand na may mas abot kayang presyo ngunit hindi naman gaanong nagpapababa sa kalidad. Ang mga kritiko ay madalas na nagsasabi na ang mataas na presyo ng Harley Davidson ay higit na nagbabayad para sa pangalan at brand appeal kaysa sa performance o technical na aspeto ng makina. Ang ganitong pananaw ay nagbigay daan sa iba't ibang diskusyon tungkol sa halaga ng Harley kumpara sa ibang mga motor na may katulad na performance. Ang isa pang kontrobersiya ay tungkol sa identidad ng Harley mismo. Sa pag-usbong ng mga modernong teknolohiya at pagbabago ng henerasyon ng mga riders, may mga pagkakataon ng tradisyonal na imahe ng Harley ay tila hindi na gaanong umaakma sa malaking pangailangan ng mas batang henerasyon. Ang mga bagong rider ay maaaring naghahanap ng mas mabilis, mas moderno at mas teknolohikal na mga tampok na hindi palaging matatagpuan sa tradisyonal na disenyo ng Harley. May mga pagkakataon ng mga long-time Harley enthusiasts ay nakikitang konserbatibo sa pagtanggap sa mga modernong pagbabago na nagdudulot ng tensyon sa loob ng komunidad. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, ang Harley Davidson ay nananatiling matatag. Ang kumpanya ay nagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang lineup at adaptasyon sa modernong panahon. May mga modelo na disenyo upang umangkop sa mas malawak na saklaw ng mga riders, tulad ng mga sportier variant at mga mas abot kayang modelo upang makaakit ng mga bagong henerasyon. Ang mga modernong Harley ay nagtataglay na ng mga mahuhusay na teknolohiya, tulad ng mas advanced na sistema ng preno at mas komportableng ergonomic designs, habang pinanatili pa rin ang iconic na tunog at imahe na nagpakilala sa tatak. Hindi may kakailan ng Harley Davidson ay may malalim na epekto sa buong mundo. Mula sa mga lansangan ng Amerika hanggang sa mga kalsada ng Pilipinas, ang tatak ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga rider na maglakbay, mag-explore at magpahayag ng kanilang sariling kwento sa pamamagitan ng pagmamaneho. Sa huli, ang Harley Davidson ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang simbolo ng kalayaan, ng lakas, ng pakikipagsapalaran at ng pagnanais na makita ang mundo sa sarili mong paraan. Hindi ito para sa lahat at marahil ay hindi kailanman magiging para sa lahat, ngunit para sa mga taong may malasakit sa tunog ng makina, sa pakiramdam ng hangin sa mukha habang naglalakbay at sa koneksyon ng pagiging bahagi ng isang mas malawak na komunidad, ang Harley isang pangako.
Isang pangako ng bawat pag-ikot ng gulong ay may kwento at bawat pagbiyahe isang bagong yugto sa buhay na dapat pahalagahan.